hayaan po natin na, muli po natin na masilayan. Muli po natin na mabigyan ng karangalan ng ating Diyos na buhay. Na tunay nga po na sa simpleng pangaral, sa simpleng pagtuturo, at sa simpleng pagkinig natin, ay tunay nga ay napaparangalan po natin ng ating pong Diyos na buhay. Kaya tunay nga po ay sa umagang ito, ay samahan niyo po ako, na tunay nga po ay muli natin na mabulay-bulay ang salita ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa ating pong mga puso at isipan. Kaya tunay nga po na sa umagang ito, ay tunay nga na muli pong pinapaabot sa atin ng ating Diyos na buhay. Muli po niyang pinapahayag sa atin pong mga buhay ang kanya pong tunay na salita na ito'y buhay na buhay sa atin pong mga buhay. Kaya ang salita po ito ng ating pong Panginoon ay buhay na buhay. Dahil sabi niya, ang kanyang salita at siya ay isa. Kaya sa umaga po ito ay bulay-bulayin po natin ang kanyang pong mga salita na kung saan po ay sinasabi po niya dito na mga taong nagsasabing kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman sinusunod o hindi naman sumusunod sa Diyos. Kaya tunay nga po ay talagang napakabuti na kanya pong salita na kung saan nga po ay kanya pong pinapaabot po sa atin na tunay nga po na marami po talagang tao nagsasabi na kilala nila ang Diyos o kilala natin ang Diyos. Ngunit hindi naman natin sinusunod ang Diyos. Kasi pag sinabi mong kilala mo ang Diyos, tunay nga ay siya'y susundin sa mga bagay na gusto mo man, o gusto man ng kaluluwa mo, o gusto man ng iyong sarili, o labang man ito sa iyong kalooban. Kapag sinabi mong kilala mo ang Diyos at mahal mo ang Diyos, ito'y gagawin. Wala kang pag-alinlangan at wala kang ibang sasagutin, kundi sundin ang ating Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito sa 1 John, chapter 2, verse 3 and 6, sabi niya, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Kaya ano po yung tinutukoy po na Diyos po dito na tunay nga po daw na nakakatiyak daw tayo na kapag kilala natin ang Diyos ay sinusunod natin siya sa kanya pong mga utos. Ano po ba yung mga utos ng Diyos na dapat po natin sundin? Una, mahalin natin ang ating Diyos na mayroong katapatan at mayroong pagmamahal ng buong puso, buong kaluluwa, buong espiritu. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng ating sarili. Amen? Actually, 10 utos nga yan eh. 2 na nga yan. Kaya dapat ay gawin po natin ang mga utos po yan. Kaya kapag hindi po natin ginawa ang mga utos po yan, ay doon lang po napapatunay na hindi po totoong kilala natin ang Diyos. Tayo po'y sinungaling kapag yun ay hindi natin sinusunod. Kaya sabi niya po dito, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Kaya tunay nga po na kapag sinabi mong kilala mo ang Diyos, ngunit hindi mo naman sinusunod, hindi mo naman sinusunod ang kanyang utos, ito daw po ay sinungaling. Kaya dapat sundin po natin ang utos po ng ating Diyos na buhay. Dahil kapag hindi natin ito sinunod, tayo po ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Kaya tunay nga na hindi po tayo nagsasabi ng totoo at wala po sa atin yung katotohanan na sinasabi natin na sa atin ang Diyos, kilala natin ang Diyos, totoo ang Diyos. Pero hindi naman natin ginagawa at hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. Ito ay kasinungalingan at wala itong katotohanan sa atin po mga sarili. Kaya dapat ay tunay na sundin natin ang ating Diyos na buhay. Kaya sabi niya dito, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino man ang nagsasabing na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Yesu Cristo. Kaya tunay nga po na pinapahiwatig po at pinakaabot po sa atin ng ating Diyos na buhay po na kapag tayo daw po sumunod sa Kanya pong salita, tayo daw po umiibig ng wagas sa ating pong Diyos. Amen. Amen. Kaya dito po natin napatunayan at nalalaman na tayo talagang para sa Diyos. Kaya talagang kapag minahal natin ang Diyos, kapag sumunod tayo at tumutupad tayo sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga
pinag-uutos, ay tayo po'y umiibig po sa Kanya. Kagaya po ng ginagawa po natin sa ating mga kabiyak sa buhay, dahil nga po sa pagpamahal natin sa kanila ay ginagawa natin kung ano yung gusto nila na gawin natin. Ganon din po dapat yung gawin natin sa ating pong Diyos na buhay. Upang patunayan na tunay nga na mahal natin ang ating Diyos na buhay. O tunay na mahal natin ang ating mga kabiyak. Kasi kapag tayo sa ating mga kabiyak, lahat ginagawa natin. At para lang na papasaya natin at papatunayan natin na mahal natin ang ating kabiyak. Gayon din po yung gawin natin sa ating pong Diyos na buhay. Upang dito natin mapatunayan na talagang tayo ay sa Kanya. Kaya sabi niya po dito sa 6, sabi niya, sino mang nagsasabing na natili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Yesu Cristo. Kaya ang sinasabi po dito ng ating pong Diyos na buhay na, ang sino man daw po nagsasabi na tayo po ay nanatili sa Diyos, dapat po mamuhay tulad po ng Panginoon Yesu Cristo. Kaya dapat kapag tayo po nanatili sa harapan po ng ating Diyos, dapat po ay mamuhay tayo ng kagaya ng Panginoong Yesu Cristo. Paano po ba namuhay ang Panginoong Yesu Cristo? Una-una po namuhay po siya, ipinapangaral niya, pinapahayag niya ang salita ng Diyos. At namuhay siya na matuwid at walang pagkakasala, na walang kapintasan o walang duwis. Kaya sa kanya pong kalagayan na siya po'y matuwid, sa ganyan pong kalagayan pinakita niya sa lahat ng tao na siya po'y matuwid, siya ay malinis at wala pong pagkakasala. Kaya sa ganun pong kalagayan ay pinapakita po ng ating pong Panginoong Jesucristo na tunay nga na siya'y mabuti sa ating pong mga buhay. Pagmahal sa kapwa, mapagdalingan. Nung siya'y nabubuhay sa mundo ito, at nagkatawan bilang isang tao. Pinakita po ng ating pong Panginoong Jesucristo kung paano po umibig sa kapwa, kung paano po makikipagkapwa-tao, kung paano po siya mamuhay na ayon sa kalooban ng Amang nasa langit na nagsuko po sa Kanya. Kaya dapat, ganun din po yung gawin po natin. Mamuhay po tayo na katulad at walang kapares at kawangis ng ating po Panginoong Jesucristo. Mamuhay po tayo matuwid, walang dumis. Kayaan natin na mamuhay tayo na malinis sa harapan po ng ating pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito sa Santiago, chapter 1, verse 22 and 24, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen? So ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito? Na tunay nga kapag tayo daw po'y mamuhay ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang, ngunit hindi natin isinasagawa, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Tama po yun. Kapag tayo po'y namuhay sa mundo ito at hindi natin ginagawa ang nais ng Diyos, ay tunay nga na dinadaya natin ang ating sarili. Amen. At tunay nga po na hindi natin ginagawa ang kanyang salita. Pinapakinggan natin, katulad po dito ngayon. Nangangaral si Pastora, natuturo, pinakinggan lang po natin ito. Pero pag uwi natin sa ating mga tahanan, wala na po yun. Wala na po nangyari sa atin. Wala po tayong ginawa. Kumbaga, narinig lang po natin ito. Pagdating sa ating mga bahay, nabuhay ulit tayo ng para lang din kagaya ng natin na walang nagbago. Kasi dapat, kapag pinakinggan natin ang salita ng Diyos, galing tayo sa kanyang bahay-sambahan, dapat pag-uwi po natin, tayo po'y bago ng nilala. Amen. Nabago po una ang ating pong pag-uugali, ang ating pong pananalita, ang ating pong laman ng ating isip. Dapat, sa ganun pong kalagayan ay may pakita po natin na tayo po'y totoo na sa Diyos, na tayo'y maka-Diyos. Dahil kapag ito'y pinakinggan lamang natin at hindi natin ginagawa, dinadayan natin lang ang ating mga sarili. Yun po yung sinasabi na ang binago lang po natin ay religion, hindi ang ugali. Amen. Amen. Yun po yung tinutukoy po ng ating Panginoong Jesucristo na nagbago ka lang ng religion. Umalis ka lang sa dating simbahan na inatinan mo at lumipat ka lang ng religion. Pero yung buhay mo, hindi mo naman talaga binabago. Dahil nanatili ang buhay mo, na ganoon pa lang. Na ganun pa rin. Yung pag-ugali mo, ganun pa rin. At doon mo pinapakita sa ating Diyos na buhay na binago mo lamang ang iyong relihiyon. Ngunit ang iyong sarili ay hindi. Kaya yun po yung sinasabi ng ating Diyos na buhay na dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Kaya dapat baguhin natin
ang ating mga sarili. Kapag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, sumasamba tayo, dapat pag-uwi, maayos tayo. Wala tayong katulad, wala tayong kapanis. Na nagbago tayo, na binago natin ang ating sarili dahil sa ating napakinggan. Kaya sabi niya po dito sa 23, sabi niya, pagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Amen. Alam niyo po ba kapag nanalamin kayo, ano po nakita niyo sa salamin? Amen. Sarili niyo pa rin. Amen. Na kahit anong gawin mo, pag-aayos dyan, pag-make-up dyan, ay wala pa rin na bago. Mukha mo pa rin yung nakikita mo. Iyon po yung tinutukoy po ng Diyos po dito, na kapag tayo daw po na nakikinig sa salita, ngunit hindi sinusunod, dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Amen. Kaya dapat sa bawat pakikinig natin, dapat sinusunod natin ito. Upang sa gayon ay meron pong nangyari at meron pong nabago sa salitang iyon na binitawan ng ating Diyos na buhay sa ating pong mga sarili. Kaya sabi niya po dito sa 24, at pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Kaya tuloy nga po na pagkatapos mong tumingin sa salamin, umalis ka na, dahil tapos ka nang tumingin, nakita mo na okay na yung mukha mo. Pero hindi naman nagbago. Mukha mo pa rin yung nakikita mo. Amen. Sa pagbabalik mo sa salamin, sa paggarap mo muli, mukha mo pa rin ang nakikita mo. Yun po yung buhay natin bilang Kristiyano. Na naririnig natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin ito sinusunod at hindi natin ito pinamuhay. Yung dating tayo ay ganun pa rin. Pero kapag ito'y pinakinggan natin, at ito'y sinunod natin, at ito'y pinamuhay natin, ang dati nating anyo ay wala na. Yung dati nating buhay ay wala na. Napalitan na siya ng panibagong buhay. Amen. Kaya dapat ganun po yung atin pong gagawin. Nakatulad po ng salamin na basag, na pag ito'y basag na, hindi na pwedeng gamitin at ito'y itatapon na. Yun po yung ating pong buhay dapat. Na yung pangit nating buhay noon, yung buhay nating makasalanan noon ay tinapon na natin at pinalitan ngayon ng Panginoong Jesucristo na panibagong buhay na kung saan ay kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Malinis at banal at walang dungis. Kaya sabi niya po dito sa Deuteronomio chapter 30 verse 10, sabi niya, ngunit kailangan makinig kayo sa Kanya at buong puso at kaluluwang sumunod sa Kanyang mga utos. Kaya tunay nga po na talagang pinapaintindi at pinapaunawa po sa atin ng Diyos na buhay na kailangan daw po na makinig tayo sa Kanya at buong pusong kaluluwa na sumunod sa Kanyang mga utos. Kaya dapat gamitin natin ang ating mga pandinig na tayo'y makinig. At pagkatapos makinig, gamitin natin ang ating puso at kaluluwa upang sumunod doon sa pinag-uutos ng Diyos. Kasi sa ganun pong kalagayan, ayaw mo man o hindi, gusto man ng katawan mo o hindi, kailangan mo sundin yung pinag-uutos ng Diyos. Kailangan mo sundin yung pag-grieve ng Holy Spirit na kapag sinabi, anak, gawin mo ito, gawin mo ito. Wala kang magawa kundi gawin ito. Kaya sa ganun pong kalagayan na pinapakita natin na yun po yung sinasabi na kahit meron kang nararamdaman, pangit man yung pakiramdam mo, hindi man gusto ng pakiramdam mo, pero ginagawa mo pa rin. Dahil kailangan at dahil gusto mong maipakita sa iyong Diyos na buhay na mahal mo siya at lahat gagawin mo para sa Kanya, gagawin mo. Dahil alam mo sa sarili mo na naipakita mo sa iyong Diyos na mahal mo siya. Katulad po ng kalagayan po natin, na kahit alam natin yung pakiramdam natin, na kahit alam natin na sa pangangaral natin, tatakbo tayo, at yung kalagayan na mabigat sa pakiramdam, ginagawa pa rin po natin. Dahil alam natin, kapag ginawa natin iyon, at tinuloy natin yung utos ng Diyos na gawin natin, patay si Satanas. Kaya galit na naman si Satanas sa akin ngayon dahil sabi niya, itong taong ito, bago pa ito tumayo, nilagyan ko na lahat, nilagyan ko na ng lagnat, nilagyan ko na ng bubong, sipon, bakit nakatayo pa rin? Amen. Amen? Kaya talagang galit si Satanas sa akin. Wala siyang magawa. Although, ilang araw na, talagang napakaganda ng pakiramdam ni Pastor. Sinabi ko nun, makakatayo ba ako? Patayo ba ako? Sabi nga ng ating mahal na Pastor sabihin mo lang, ako tatayo, sabi niya. Sabi ko, no, tatayo ako. Amen. Dahil,
Kapag ako ay nagsalita sa Diyos, tinutupad ko. Dahil sabi nga, hindi ka babali sa salitang binitawan mo na paglilingkod ko sa iyong Diyos na buhay. Kaya talagang pinakita ko kay Satanas na siya'y talunan sa aking buhay. Amen. Kaya kanina sa taas, ako'y nag-worship, ako'y nagtatalon sa tuwa. At ako'y kung nagtatalon, nagbubunyi. At dahil sa galit ni Satanas, hindi ko malaman kung ano pong nabasag din kanina. Namako si Satanas. In Jesus' name. Amen? Kaya tunay na sa ganung kalagayan, tuloy pa rin ang gawain ng ating Diyos na buhay. Tuloy pa rin Amen. ang pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Kaya yun po yung sinasabi ng ating Diyos na buhay na kahit anong mangyari sa bawat pakikinig natin, dapat ay sundin natin ang kanya pong mga pinag-uutos. Dahil tunay nga na sa bawat pag-uutos niya, ay tunay nga na karangalan at biyaya ang ibabalik niya sa atin kapag tayo ay sumunod. Dahil kapag ang Diyos ang nag-utos, ay hindi kanya bibiguin. Hindi kanya ipapahiya, at hindi niya hahayaan na ikaw ay mapahiya. Amen. At ikaw ay tutulungan niya upang yung utos niyang yun ay magawa mo. Upang siya ay mapaparangalan mo. Kaya sabi niya dito sa Lucas, chapter 11, verse 2 and 28, Lucas chapter 11, verse 28, sabi niya, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya tunay nga po na higit na mapalad at pinagpala ang mga taong nakikinig sa salita po ng Diyos. Totoo po yun. Dahil kapag ikaw ay nakikinig ng tunay nga na mapalad ka, dahil nalalaman mo, makikita mo, at higit sa lahat, ibibigay sa iyo ng Diyos yung biyaya, pagpapala, kapag ikaw ay inuuna mo siya. Kaya yun yung lagi na sinasabi na, put God first. Unahin natin sa anumang bagay. Huwag natin siyang ilagay sa panghuli. Meron na tayong mga lakad, meron na tayong pumuntahan. Unahin muna natin ang Diyos. Dahil kapag inuna natin siya, wala pong lugi. Dahil hindi ka niya bibiguin kapag inuna mo po siya. Amen. Kaya tandaan po natin iyan na ang sino man daw pong sumusunod sa kanya pong mga salita at sumusunod sa kanyang at nakikinig sa kanyang salita ay pinagpala ang sino mang tumutupad dito at sino mang nakikinig dito. Kaya dapat ay gawin natin ito. Pakinggan natin ito at tuparin natin ito. Kaya sabi niya po dito sa 1 John chapter 5 verse 3, sabi niya, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Kaya tunay nga po na hindi po talaga mabigat ang utos po ng ating pong Diyos na buhay. Kaya tunay nga na kapag ang Diyos ay inibig natin, at tunay nga ay tutuparin natin ang kanyang pong mga utos. Dahil sa pagtupad natin ang kanyang mga utos, dito po natin pinapakita na tunay nga na iniibig natin ang Diyos. Dahil sa ganun po kalagayan, hindi po mabigat ang utos ng Diyos. Napakagaan lamang ang utos ng Diyos. Nasundin lamang natin. Mahalin mo siya ng buong kaluluwa, buong puso, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya dapat, napakadali na gawin po yan. Kapag gamitin po natin ang ating pong puso. Pero kapag ginamit po natin ang ating bibig, ay mahirap po talagang gawin yan. Mabigat po yan. Kaya dapat gamitin natin ang ating puso. Dahil kapag ang bibig ang ginagamit po natin, hindi po pagpapala ang dumating sa atin, kundi po kabiguan. Kaya sabi niya po dito sa Job, chapter 36, verse 11, sabi niya, kung sila'y makinig sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y dulot. Kaya kapag tayo daw po'y nakinig sa Diyos at maglingkod, buhay na sagana at pagpapala, payapa, kanila po'y idudulot. Kaya tunay nga po na, yun po yung ating pong maranasan kapag tayo po'y nakinig at naglingkod. Ang buhay daw po natin kasagana at papayapa. At tunay nga po na sa ganun pong kalagayan. Kaya dito nga po na pinapakita po sa atin ni Job na sa kanya pong pagsunod sa ating po Panginoong Jesucristo ay naranasan niya ang payapa, saganang pamumuhay sa kanya pong paglilingkod sa ating pong Diyos na buhay. Kaya dapat ay maglingkod tayo ng merong ibig. Sumunod tayo sa Diyos na meron pong kagalakan ng ating pong mga puso.
Gawin natin ito na meron po tayong kagalakan sa ating puso na hindi ito maging kabigatan. Kaya sabi niya po dito sa Job, chapter 36, verse 12, sabi niya, ngunit kapag sila'y di nakinig at pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang kahahantungan. Kaya tama po yun. Kapag ang pinairal po natin ay hindi pakikinig, ang pinairal po natin ay kamangmangan, ay tunay nga kamatayan ang atin pong mararanasan. Kaya tunay nga po na sa hindi nga po natin pakikinig, minsan napapahamak po tayo, minsan nalagay po tayo sa kalagayan na alanganin. Kaya dahil hindi nga po nakikinig, na kahit ano pong pangaral, paabot, ayaw pong makinig, kaya ayon, na-disgrasya, napahamak, nagdudulot ngayon ng kamatayan. Amen. Kaya dapat ay makinig sa bawat pinapaabot, makinig tayo sa bawat sinasabi po sa atin. Dahil ang bawat nagsasalita po sa atin, at ang bawat nagpapaabot po sa atin, ay hindi po yan ang galing sa kanila, kundi nanggaling po yan sa ating Diyos na buhay. Yung bawat pagsalita po namin sa inyo, bawat pagpapaabot po namin sa inyo, at bawat pangangaral, hindi po yan nanggagaling sa amin, kundi nanggagaling po yan sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya kapag sinabi ng iyong pastora, huwag kang tumuloy dahil mapahamak ka, huwag kang tumuloy. Amen. Dahil yung salita pong iyon, bago ka sabihin sa inyo, nauna na po ang Diyos na magsabi sa lingkod niya, na pinapaabot ko sa inyo. Kaya sa ganun pong kalagayan, buhay na masagana ang haharapin po natin. Pero kapag tayo ay sumuway at kamangmangan po yung ating pinairal, kamatayan po ang ating pong kahantungan. Kaya dapat ay matuto tayong sumunod sa ating pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito, sa Jeremiah, chapter 42, verse 6, sabi niya, mabuti man ito o hindi, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh sapagkat alam namin mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Kaya tunay nga po na ito po yung sinasabi ko kanina na mabuti man hindi, ibig sabihin, maganda man sa ating mandinig o hindi, dapat ay sundin natin yung sinasabi ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Kasi minsan kasi, dahil sa kasabihan natin na gawin yung isang bagay, napagsasabihan tayo ng ating pong Panginoon na huwag mong gawin yan. Kasi hindi pwede yan. Dahil baka ikaw ganito, ganyan, kapahamak ka. Tapos dahil sa kagalakan mo, na-disappointed ka, nagalit ka ngayon. Nagkaroon ka ngayon ng hinanakit, tampo. Dahil nagkaroon ka ngayon ng hinanakit, tampo, yun yung nangyari sa'yo. Nagkaroon ka ngayon ng kapahamakan. Nagkaroon ka ngayon ng kalagayan na hindi mo pagsunod, ay ang dulot mo nito ay kamatayan, kapahamakan, na hindi yun napabuti. Kaya dapat, pangit man o maganda, yung atin pong pakinggan, na dapat natin sundin, ay sundin natin. Labag man sa kalooban ng hindi, sundin natin, gawin natin ito. Dahil ito'y pinag-uutos po ng ating Diyos na buhay. Sumunod tayo sa Kanya, na ayon sa Kanyang kalooban. Kung sa gayon, maranasan natin yung buhay na walang hanggan at yung pamumuhay na maayos sa Kanyang pong harapan. Hindi po pwede yun na yung kagustuhan natin yung ating susundin. Dapat yung kagustuhan ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya sabi niya po dito sa pangangaral, sabi niya, chapter 12, verse 13, sabi niya, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya tunay nga po na dito po sinasabi na ang lahat daw po ng bagay na narinig, dapat ay magkaroon tayo ng takot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat yun po ang katungkulan ng tao, masundin po yung utos po ng ating pong Diyos na buhay. Kaya dapat sa ganun pong kalagayan ay naipakita po natin yung determinasyon na pagsunod po natin sa ating pong Diyos na buhay. Dahil sa ganun pong kalagayan, dito po natin ay ipapakita na tunay nga na yung tungkulin natin sa ating Diyos na buhay ay ginagawa po natin. Kaya sabi niya po dito, ang mga taong nagpapanggap na mabubuti at banal sa paningin ng iba, ngunit hindi naman talaga sumusunod
sa kalooban ng Diyos ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya sabi ng Mateo chapter 7, verse 21, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ang lahat ng hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus ay paparusahan. Yan ang sabi. Kaya tunay nga po sa ganun pong kalagayan ay dapat ay dito po natin ipapakita po sa ating pong Diyos na buhay na sa lahat ng bagay, hindi dapat sa ganung situation na kapag tayo ay tumawag ng Panginoon, ay lahat ay makakapasok sa langit. Dahil tunay nga po, piling lamang ang tao makakapasok sa langit. Dahil marami po mga tao na nagpapanggap na kilala nila ang Diyos. Amen. Nagpapanggap na totoong kilala nila ang Diyos at kaya nilang ihayag ang Diyos. Ay ito po'y kasinungalingan. Dahil tunay nga po na kapag sa ganun po kalagayan, tunay nga po ay dito po pinapakita na hindi po siya makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil tunay nga po na dito po ay ikakaila po siya ng Diyos. Dahil tunay nga po na ang sino mang nakakilala sa Kanya, ang sino mang nakakilala sa Diyos, ay kilala rin dapat ng Diyos. Kaya dapat kapag tinawag mo ang Diyos, dapat kilala ka rin niya. Dahil kapag dumating po yung panahon ng kahatulan, na tinawag po siya, ay tunay nga na makikilala ka ng Diyos na ikaw ay anak niya. Dahil walang lingid po sa ating pong Diyos na buhay. Dahil tunay nga po ang sumusunod po sa Kanya pong kalooban na pinag-uutos po mula po sa Kanyang Ama na nasa langit, ay ang sumusunod po sa kalooban ng ating pong Panginoong Kristo. Ay tunay nga po ang totoo niya lamang nakilala. Kaya dapat dito po natin ay papakita na talagang totoo ba nakilala tayo ng Panginoong Kristo? O totoo ba nakilala natin ang Panginoong Hesus? O kilala lang natin sa Kanyang pangalan? Kaya dapat hindi lang sa pangalan, dapat kilala natin ang ating Panginoong Kristo. Yun yung parati ko pong sinasabi po sa inyo, na sa pamamagitan po ng pananalangin, dito po natin pinapakita ang pagkikipag-usap. At dito po natin pinapakita ang pagkikipagrelasyon natin sa ating Diyos na buhay. Dito natin pinapakita ang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya dapat matuto tayo na makikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Dahil doon po sa pakikipag-usap natin sa Diyos, ay doon po natin na ipapakita yung totoong relasyon natin sa ating Diyos na buhay. Kaya tunay nga po at sabi niya po dito, at ang lahat ng hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Kristo ay paparusahan. Kaya tunay nga po ang hindi po susunod sa magandang balita o sa kanya pong salita ay paparusahan. Kaya sabi niya po dito sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 8 and 9, sabi niya na may naglagablab na apoy, paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Kristo. Kaya tunay nga po na doon daw po sa naglagablab na apoy ay paparusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita. Kaya nakakatakot. Kaya dapat ay sumunod po tayo. Amen. Upang hindi po natin mararanasan ng lumalagablab na apoy na paparusa po sa atin. Kaya dapat ay matuto tayo sumunod sa nakasulat po sa Biblia. Sa nakasulat po ng kanyang salita. Dahil nga po, paulit-ulit sinabi ng Diyos, ako at ang aking salita ay iisa. Kaya tunay nga po na ang nakasulat po sa Biblia at ang Panginoong Kristo ay buhay na buhay. Dahil ito nga po ay iisa. Kaya dapat po pa rin po natin ito. Kaya sabi niya po dito sa 9, sabi niya, magdurusa sila na walang hanggan, kapahamakan at maghihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Kaya sa ganun mo kalagay ay magdurusa daw po ang walang magdurusa ng walang hanggang kapahamakan at maghihiwalay sa Panginoon. Kaya sa pagpaparusa na ating pong maranasan ay dito po natin na ipapakita na tayo rin po'y mahihiwalay sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya dapat tayo po'y matuto na
na ipakita sa ating Diyos na buhay. Yung totoong pagsunod, yung totoong kalagayan sa paglakad po natin sa ating pong Panginoon. Kaya sabi niya po dito, ang sumusunod sa Diyos ay ililigtas. Ang hindi sumunod sa Diyos ay paparusahan ng Diyos. Makinig tayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Kaya, ang tinutukoy po ng Panginoon po dito na ang sino daw kung sumunod sa Kanya ay maliligtas. Ang hindi sumunod sa Diyos ay paparusahan ng Diyos. Kaya tunay nga po na ang hindi po sumusunod ay Kanya po. Ang mga sumusunod po sa Kanya ay ililigtas niya. Ang hindi naman po sumunod ay paparusahan. Kaya